beloved Boss Mike Cervera. Puntahan ho natin ito, natalakay natin to kanina. Kaya lang hindi ho natin na masyadong napag-usapan. Ito po mga kababayan ko ha. Sa agawan ho nitong tarantadong si Digong, opo, itong pag-uutos na pagpatay sa marami nating kababayan na pinagsosospetsahan na mga gumagamit daw ng ipinagbabawal na droga. Ito po ang nangyari mga kababayan ko. Sumunod, nagsisunuran yung mga pulis sa sinasabi ni Bato at saka ni Pangulong Ninyong Duterte noon. Ito ho, tingnan ninyo. Namatay ho si Kian de los Santos, mga kababayan, nung kasagsagan ho ng Oplan Tukhang. Ano po? Oplan Tukhang, yan po yung pamamaraan ng pagsugpo daw ng pinagbabawal na droga ng administrasyon ni Digonggong. Ano po? So, eto na ho ang nangyari ngayon. Ito pong mga nadamay at mga sumunod sa mga pinag-uutos dati nung matandang Duterte at netong kalbong senador na si Bato, mga kababayan ko na nagtatago na ngayon, takot pala. Mga kababayan ko, nanginginig pala itlog nun. Ano? Ito na ho, mga kababayan ko. Oo. 3 pulis, guilty sa pagpatay kay Kian de los Santos. Korte Suprema. So mga kababayan ko, eto na. Hinatulan po ng guilty ang 3 pulis na inutusan para pumatay ng mga pinaghihinalaang mga gumagamit daw ng droga kahit nga sino-sino na lang daw, di umano, yung mga napapatay nila. Opo, pinagtibay ng Korte Suprema, ang desisyon ng Regional Trial Court at Court of Appeals na hinatulang guilty ang 3 pulis. Ayan na. Arnel Dares, Jeremias Pereda, at Jerwin Cruz sa pagpatay sa 17 anyos na si Kian de los Santos, 17, minor de edad. Sa anti-drug operation sa Caloocan City noong 2017. Kauupo pa lang po ni Digong yan eh. Sinentensyahan sila ng reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Grabe, 40. Ano pang silbi ng buhay ng mga ito, no? Pinagbabayad din sila ng 275,000 damage sa pamilya ni Kian de los Santos. Nako. Paliwanag ng SC, present ang lahat ng elements ng murder. Grabe. Ibig sabihin, kompleto ho yung lahat ng elemento para po mahatulan ng murder itong mga pulis na mga sumunod sa pinag-uutos ni Digong. Sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code, binigyan definisyon ang murder bilang act of killings another killing another person, especially when the act involves treachery among other factors, as long it is not hindi ko na makita mga kababayan, yung nasa ibaba. Yan mga kababayan, sa madaling salita mga kababayan ko, talagang yun na ho yung hatol. Pero kung inyo pong susumahin, kagagawan ito ni Digong, kung hindi po niya inutos sa mga pulis at pinalakas pa ang loob ng mga pulis noon na sinasabi nga niya mga kababayan ko ako ang mananagot. Ako ang mananagot. Hindi mga pulis. Wala sila alam. Ako ang nagputos, ako mananagot. Mga kababayan ko, ganun ka tapang eh. Etong matandang Duterte noon.
At ngayon, nakikita natin yung kaduwagan. Parang kabaliktaran na ho yung nangyayari. Dahil po mga kababayan, tila ba ang dami na hanyahong mga dahilan at palusot para hindi ho siya maharap sa korte ng ICC. Kung inyong matatandaan, nung inarraign lang ho si Duterte, tsaka ho natin huling nakita. After nun, hindi na ho natin nakita yung matandang yun. Hindi na nga natin alam kung ano na itsura. Di po ba mga kababayan ko na pilit na ginagamit ng mga anak, lalong-lalo na si Sara Duterte, yan tatay niyang yan. Di po ba? Pero dito ho, puntahan ho natin ito. Mga kababayan ko. Paano na ho itong mga pamilya ng mga pulis na ito? Di ba? Marahil marami sa inyo masama ang tingin sa mga pulis na pumatay dito sa kay Kian de los Santos. Ano po? Pero mga kababayan ko, minsan, yung po kasing commander-in-chief nila, di ba, si Duterte, ang puro salita ng salita na sagot niya, siyang bahala, mga ganun ano? Ako bahala, ako mananagot. Oo, di ba? Ngayon ho, paano ito? Itong nangyari po dito sa mga preso na ito. Di po ba? Paano pa sasagutin ni Digong itong mga ito gayong pare-pares na silang nakakulong? At mga kababayan ko, napatunayan nga natin, sabi ko nga kanina, na napakaduwag talaga netong si Duterte. Dahil ayaw niyang harapin yung mga kaso laban sa kanya. Bagkos, pilit na gumagawa ng dahilan para po matakasan yung pong mga kasong nais pong papanagutin siya. Di ba? Yan po ang nangyari. Ewan ko mga kababayan ko kay Rodrigo Duterte kung ano ba talagang klaseng tao ito eh. Alam niyo, sa totoo lang, yan ho yung pinakawalang kwentang naging presidente. Oo, sa Pilipinas, mga kababayan ko. Oo, walang kwenta na ho yung Cory pero mas walang kwenta ho itong si Rodrigo Duterte. Opo. Di po ba? Sir Mike, sa totoo lang, front lang ni Digong yung I hate drugs. Pero sila naman ang nagpapakalat ng droga, sabi ni Banji Borlaza. Yan. 'Di ba? Boss Mike, nakalimutan mo yung adopted son na si Bongo. Ayun na nga. Tingnan nyo ngayon, yan, si Bongo, tatahi-tahimik, pero mga kababayan, sangkot din sa ginawa nilang extrajudicial killing sa mga pinaghinalaang droga, pinaghinalaang gumagamit ng illegal na droga. So ngayon, sabi nga ng mga kababayan, sabi nga ni Senator Trillanes, kasunod na ho si Bongo. Ito hong malapit-lapit na dahil ilang araw na lang 2026 na. Bagong taon na naman po mga kababayan at iiwan na natin ang 2025. Pasalamat po tayo at buhay pa rin tayo. Mga kababayan ko. Condolence nga pala sa pamilya ni Congressman Acop. Kita niyo mga kababayan ko, parang kailan lang, nasa Quadcom si Congressman Acop, nakikipagbali-taktakan, tapos biglang, ayun, wala na. Mga kababayan. So, ganun talaga buhay. Oo. Una-una lang. Yan, mga kababayan. Ano ho masasabi nyo dito sa pagkaka-convict ng reclusion perpetua at hinahatulan ng 40 years imprisonment. Imprisonment itong tatlong mga ano ba tawag dito? Mga pulis na sumunod lang sa pinag-uutos ni Duterte. Our beloved Boss Mike Cervera.